Hello guys! Kumusta po kayo? So I'm here again. I-update ko po kayo sa bagong salary ngayong 2023. At yung tulad nga po ng pinangako ko nung nakaraang vlog, i-share ko po bakit po napipilitang lumabas ang mga OFW during holiday nila. Ayan, papayong ako. Lalabas ako ngayon, susunduin ko ang bata sa school dahil half day lang po siya, dahil siya po ay umexam. So kahapon po, naka-school bus siya. Late siyang sinundo ng school bus. So na-late yung bata na umuwi dito. Umiyak yung bata sa school. So sabi ni madam, sunduin ko na lang daw po ngayon. So ngayon po, isi-share ko po sa inyo habang papunta ako at habang hinihintay ko yung bata na lumabas ng school, isi-share ko po sa inyo yung bagong salary po ngayong 2023. At yung tulad nga po ng pinangako ko dati, bakit po napipilitan lumabas ang mga OFW dito sa Hong Kong during holiday. Dito ako sa labas, naghihintay po ako ngayon ng bus. Ayan, mainit. Wala pa yung schedule ng bus, di ko alam kung anong oras dadating. Kapag wala pa, maglalakad ako papunta dun sa may MTR. Ay naku guys, walang bus, kaya maglalakad ako papunta dun sa train station terminal. So ayan ang aking nilalakaran. Ayan, dito sa gilid. Walang bus. Baka malate ako. Share ko lang, ito yung bahay dito sa nadaanan ko. Ito yung mga 3-story. Hindi siya mga building. House kung tawagin. Ito naman yung building. Ayan. Lakad. Ayan. Yan ang lugar ko. Ayan. Daming tawid, 3 tawid. Kasabay pa akong naglalakad. Yan, wala po akong choice. Ako po yung maglalakad. So, ayan na nga po. Habang ako'y naglalakad, papunta sa MTR, panoorin nyo na lang po itong view na aking dinadaanan. At the same time, isi-share ko na po ang topic natin for this video. So, yun na nga guys. Bakit nga po ba napipilitang lumabas ang mga OFW dito sa Hong Kong during day off or holiday nila dito? So namin pala, ayan. So guys, unang-una po, ang karamihan po dito mga OFW ay share sa room. So yun nga po pala, ako nga po pala ay may sariling kwarto. So may day off po na kahit hindi po ako lumabas, okay lang po. Yun po ay yung may mga sariling kwarto at ako po ay malayo yung kwarto ko sa pinakang living room nila. So ganun po. So, ang karamihan po dito, yung nga po tulad ng sinabi ko, ay share po sa room. So, kung share ka po sa room, syempre, kapag po nagising yung bata, o kung sino mang kasama mo sa kwarto, bata o matanda, minsan po kasi ang alaga mo ay matanda, share pa rin kayo sa room. So, kapag po nagising yun, magigising ka na rin. At hindi ka na rin po makakatulog ng maayos. So, ibig sabihin po talagang kapag sharing sa room, ay hindi na po komportable. So, syempre, kung ikaw naman po ay may sariling room at yung pong room ninyo ay nasa isang area lang po, kumbaga magkakatabi yung kwarto. Kapag po nagising na yung bata, yung amo mo, hindi ka na rin po makakatulog ng maayos, syempre. So, syempre po, kapag nagising na po yung amo, yung bata, usually po, kapag hindi naman po kasama yung bata sa kwarto, ang mangyayari po, gigisingin ka po, tatawagin ka po. So, mag-uutos po yung bata, minsan papagawa po ng almusal, o papakuha yung mga laruan niya. At madalas po dito, ganun din po yung mga amo. Wala po silang respeto o wala po silang pakialam kung day off mo o hindi. Yan, ganun po. Disclaimer lang po, hindi naman po lahat. Ang amo ko po naman ay hindi naman po nakikialam pag day off. So, yun nga po, hindi lahat. Pero karamihan po yun. Halos 95% po. Wala po silang pakialam kung day off mo po o hindi. At mag-uutos sila. At saka po, napakaingay po ng buong pamilya doon sa loob ng bahay. Ang gugulo nila. Nakakapagtaka nga po kung kailang day off nila o lahat pare-pareho kayong day off o walang pasok. Doon naman po sila sikal na maaagang gumising. At kung ano-ano pong ipapagawa, ipapahanap. Ganun po yung karamihang employer dito sa kanilang helper. So karamihan po ganun. Meron din naman pong mga amo dito na may pasok po sila ng Sunday. So yun naman po ay, syempre hindi naman po Sunday yung day off mo. Ganun po yung schedule. So syempre po kapag maingay yung buong tao sa bahay, yung mga tao sa bahay, hindi ka po makakatulog na ng maayos. Mahihiya ka na po, di ba? So ganun po. At isa pa pong dahilan, syempre, day off nga po kung day off mo po,
ay kakain ka, magugutom ka kung mag-i-stay ka sa kwarto. Yun, wala po silang ipoprovide na pagkain sa iyo sa loob ng kwarto. So, ang nangyayari po, kapag day off po, ay lalabas ka na lang po. Meron po ditong mga nagdi-day off na pwedeng lumabas ng maaga. Like 6 o'clock kasi 6 o'clock po yung start dito na mga transportation. So lalabas ka na lang po. Paglabas mo, syempre, bibili ka ng pagkain, kakain ka at ayan nga po, magtatambay na po sa park. So pag nagtambay na po sa park, maglalatag ka na po. Ayan, papakita ko po sa inyo yung mga ilang lugar dito na nabidyuhan ko na talagang makikita po ninyo na, at saka hindi lang naman po sa video nito, marami po talagang nagbibideo din na nakatambay po talaga yung mga OFW sa park. So yun po yun. At meron nga din po pala, idagdag ko lang po meron din nga po pala mga nagdi-day off dito na hindi po pwedeng lumabas ng maaga. Lalabas po sila ay around 9 o'clock, 10 o'clock dahil po required po silang mag-prepare pa ng almusal ng amo nila at saka ng bata bago po sila lumabas. So ganun po. So syempre, yung remaining hours po nila, kaya napipilitan na pong lumabas kahit na walang pera, walang allowance, sa ganang pera, mas pipiliin pong lumabas at tumambay nga po sa park. So ayan po yung mga ilang park, tulad nga po ng sinabi ko na nabidyuhan ko po at makikita niyo naman po talaga yung evidence po talaga na nasa park. Kapagod maglakad guys. Now, nandito na po ako sa MTR. Ayan, lapit na ako, ayan na yung MTR. So nilakad ko lang ito simula dun sa amin. Buti na lang, maaga akong may allowance, kumbaga maaga akong lumabas dahil ang labas po ng alaga ko ay 12:05. So dapat at least 12 o'clock nandoon ako nakaabang nasa gate para hindi na umiyak yung bata. Smart naman po yung alaga ko, kaya lang syempre bata yung kapag walang sumundo sa kanya, yung mga kasamahan niya, mga classmate niya nasundo na tapos sa kanya wala. So, syempre iiyak diba? So ayan, pwede doon akong tumawid pero dito na lang po ako aakyat. Ayan. So maya maya po sa loob na ako ng MTR. Nakakapagod. Ayan, buti na lang dito sa MTR, ayan, naka-escalator. Tapos malamig-lamig na, pagpasok ng MTR, malamig na. Malamig-lamig ng konti. Mag-umpisa na po dito yung winter. Kaya lang syempre, ngayon, mainit pa rin ngayong araw na ito. Dito na ako sa loob. Ang pagsundo ko naman po, pagpasok ko dito, ano lang ako, isang station, tapos doon na ako, lalakad lang ng konti, and then school na ng bata. Yan, mag-intern na ako. So, ayan. Dito na ako sa loob ng MTR. Ayan. Pero yung station ko, ayan o. Yung train ko na nasasakyan ay 6 minutes pa. Ayan, 6 minutes pa. Takad ako doon sa dulo. Narating na yung train kung sasakyan, nandiyan na. Sakay na ako sa train. Gamit ang ang bao. Baba na ako ng train, lakad na ako papunta doon sa school ng bata. Siyempre kung may escalator paakyat, may hagdan naman pababa. Meron din naman escalator, kaya lang pababa, kaya lang dito na lang ako. Maghagdan ako dahil malapit lang exit ko dito sa hagdanan. Siyempre kung may enter, pagpasok, may exit dito, labas. 5, negative 1 na lang ako. Negative 1, utang ko sa octopus ko. Nandito na ako sa mall ngayon, dito ako dadaan sa loob. Papunta po sa school ng alaga kong bata. Aking susunduin. So habang naglalakad po ako dito, since medyo maaga pa naman po, 30 minutes pa. So wala namang 30 minutes bago ako makarating dun sa school ng alaga ko. Bali, diretso lang ito, din bababa lang ako, lakad ng konti. School na ng alaga ko. So habang nandito po ako, naglalakad, isi-share ko po sa inyo salary ng OFW dito sa Hong Kong effective September 30, 2023. Yan guys, tulad ng sabi ko, nandito nga po ako sa mall naglalakad. So isi-share ko po sa inyo ang salary habang ako naglalakad dito guys. Nakakapagod. View na lamang po ang tingnan ninyo habang ako'y nagsasalita at dahil ako po'y hinihingal, Diyos ko. Ayan. So itong
salary po na ito ay naglalaman po sa employment contract ID 407 or ID 407. So ito po yung contract. So ito pong salary na ito ay nag-e-effect po effective September 30 to 2023. So ang dati pong salary dito ay 4,730 sa Hong Kong dollar po yun. So kung ang palitan po ay 6.5, nagre-range po sa 30,745. So ayan, papakita ko rin naman po sa screen. And then kung 720 naman po ang salary ay 34,000. So it means po ang luma pong ang old salary po ay 4,730 Hong Kong dollar. Nagre-range po sa peso na 30 to 33,034,000, 33 or 34,000 peso. Yun po ay depende po sa palitan po ng dollar o palitan ng Hong Kong peso to Hong Kong dollar to Hong Kong ano ba yan? Palitan po ng Hong Kong pera papunta sa Philippine peso. So yun po. Ngayon po ang salary na po ay 4,870 Hong Kong dollars. So tumaas po siya, nadagdagan po ng 140. So ngayon dun po sa 4,870, ang palitan po ngayon ay nagre-range po sa 7.20 or 25 sa palitan po sa exchange rate. So yung 4,870 po, kung itatimes po, assume po natin ang 7.20, pumapatak po siya ng 35,064 peso. So yun po yung bagong salary ngayon. Bababa na po ako dito sa mall. At paglabas ko po dito, lakad po ako ng kaunti papunta dun sa school ng bata. Parang ang sarap naman kumain dito kung may pera lang at malaki talaga ang sweldo. Pero kahit malaki ang sweldo, ano pa rin, malaki pa rin ang gastos. So labas po ako dito sa mall. Ayan, nandito na po ako sa labas ng mall. So ngayon naman po ay bukod po sa sweldo, meron po tayong food allowance. Kung sa dati po ay 1,173, ito po yata yung dating food allowance. Ako po kasi hindi ako masyadong tumitingin sa food allowance dahil okay naman po ako sa food. So ngayon po, ang food allowance na po ay 1,236. So yan na po yung food allowance. Bakit nga po ba maraming nagugutom kahit nga po may food allowance naman po sa kontrata? Yan po yung tanong ng karamihan. Ako nakalabas na ako ng mall, yan, tapos nakatawid na, lalakad na po ako dun papunta sa school ng bata. So maaga pa, ang haba pa ng oras. So ngayon nga po, yun nga po ang tanong, bakit po maraming nagugutom? Ay hindi ko nga rin po alam bakit maraming nagugutom. Actually nakalagay po kasi sa kontrata, food allowance kapag po walang food na provided. Pero ang karamihan naman pong employer dito ay nagpo-provide naman po ng food, pero tipid nga lang po. Tipid, yung tira sa tabi, yung mayroon nga po dito mga siya na panis na. So ganun po. So kaya hindi pa rin po masyadong makapagreklamo ang tao. O nagre-reklamo man kasi nagugutuman, ang katwiran may food pa rin ipinoprovide. So ang sabi kasi sa kontrata, if no food, ibigyan ka ng iyong food allowance. Ayun po. So doon po siguro nagre-relay. At saka po siyempre ang mga Pilipino ay matiisin, gusto ng trabaho, kailangan. So sa salary nila nababawasan na lang para sila na lang nabili ng sweldo. Pero siyempre iba't iba naman nga po tayo. Kung ako po yun, ayaw kong gawin yung ganung bagay. Gusto ko i-provide nila. Pero siguro depende nga rin po siguro yung sa employer. Ganun po. And then meron nga pong dito nagreklamo, kinukuha yung food allowance pero na-terminate. So maraming mga case na ganun. Kaya po siguro mga nagtitiis. So siguro swerte lang din nga po ako dahil ako pong ay sobra-sobra sa pagkain. Actually, namimigay pa po ako sa aking kapitbahay pag ako nagluluto ng tanghalian ko or something. Dahil marami po talaga, sobra-sobra po yung pagkain ko. Busog-busog po ako yun. Kaya syempre po kapag meron ako, nagsishare din ako hanggat maaari at kung kaya po. Yun po. Ayan guys, andito na po ako sa school ng bata. So, yun nga po, ngayon po na-share ko na po sa inyo kung bakit po napipilitang lumabas ang mga OFW at kung magkano po ang salary starting September 30, 2023. So, ang tanong po, paano po kung nakaperma na po ng kontrata ng before September 30? Tataasan po ba o hindi? Ay hindi na po. Kung magkano po yung sweldo na pinirmahan po ninyo before, yun na po yung sweldo na ibibigay sa inyo. At mababago lang po yung sweldo na yun sa inyo ay kung pipirma po ulit kayo ng another kontrata ninyo. Yun po yun. So kung ano yung napirmahan yun na po, and then mag-i-effect lang din po sa inyo yun sa mga domestic helper, yung bagong sweldo, bagong salary kapag po sa bagong kontrata.
At ito nga po, ma-share ko lang po, meron din po dito na above minimum. What I mean is, above minimum, meron po ditong nagbibigay ng mga amo na kung halimbawa po ay 4.7 sa kontrata, ang ibinibigay naman po sa kanila ay 4.8. So yun po. At meron pa pong mas above dito. May mga lugar din po, ayan, ilalagay ko po sa screen. May mga lugar po dito na nagre-range po, dati po, di ba, 4.730. So may mga lugar po na nagre-range po sa 4.750 to 4.8. So yan po. So wag din naman pong mag-worry dahil iilan naman po dito talaga yung mga amo na kung ano yung nasa kontrata, yung po yung binabayad. Usually po dito, tinataasan po yun, yung nasa kontrata. And then may mga, ito din po yung mga lugar na ito, makikita nyo po sa screen, mataas po ang sweldo. $5,000 to $8,000. So kung ikaw po ay nandiyan sa mga lugar na yan, ay mas mataas po yung iyong salary kung ang mga amo po natin ay hindi kuripot or mapagbigay po. So ganyan po. And then ito nga po pala, kapag po nasa kontrata din po ito, i-review na lang niyo po. Kapag po may amo na hindi po sumunod sa salary na nasa kontrata, ito po ay makukulong po yung employer ng 3 years. Yun po, makukulong po sila kapag hindi sumunod. At magmumulta po sila ng 350,000 Hong Kong dollar. Nasa peso po yun, at kung ang palitan po ay 7.20, nasa 2.5 million po. 2.5 M mahigit ang kanila pong imumulta kapag hindi po sila sumunod sa naaayon sa kontratang salary. So kaya po mas marami na talagang kung ano yung nasa kontrata, ayun po ang sinusunod. At mas marami nga din po din kahit papaano mas above po sa kontrata yung ibinibigay nilang sweldo sa domestic helper po nila. Yun nga lang po, marami rin pong kuripot na amo sa pagkain. Yun po, hindi na po yata talaga yun. So, yun lang guys, maraming salamat sa panonood sa aking video. At sana naman po ay kahit papaano ay nakatulong po ako at nakapagbigay po ng impormasyon sa inyo. Maraming salamat po. At sa next video ko po, isi-share ko po yung mga benefits na makukuha ng isang OFW dito sa Hong Kong. Yun lang guys, maraming salamat. See you on my next video. Bye-bye. Thank you for watching.